After ng aking second attempt para mag-apply ng tourist visa sa Australia, finally, na-approve na rin ako. Kaya tara, let's go! Let's visit West Australia. Ang aking unang araw sa Australia ay very chill at very relaxed. Pumunta kami sa house ng parents ni Justin, kung saan ito ay nasa Armadale, suburb ng Perth. Mga 30 minutes away from Perth. So, ito yung common na country home ng mga Australiano. May mga bakahan, maraming mga eucalyptus, tahimik, walang masyadong dumadaan. At medyo malayo siya sa city. Pero masaya naman at mukhang malinis. The green one, it works better and it makes a whistle. Where's the green one? Sinubukan ko ding magpakain ng mga kabayo. Ito yung hawak-hawak ni Justin ng mga carrots. Ito rin yung mga baka na hindi nila pag-aari pero sa kapitbahay nila. Sobrang dami. I think mga dairy cow sila. So, panggatas na baka. Mga chill naman sila, mabait, pero mukhang naghahanap ng pagkain. Wala kaming pagkain kasi ang dami nila. Everyone, see ya! Well, anyway, enough ng chika today. Let's go to the supermarket. So, kapag mamalengke ka, dapat may dala kang mga bag kasi hindi sila gumagamit ng plastic dito. So, dapat ready ka. So, let's take a look at the inside of the supermarket, kung magkano yung mga pricing. So, kung plano nyong mag-move dito or bumisita, ito yung mga prices nila. So, AUD na dollars, hindi siya USD. So, medyo mas mababa siya sa dollars. Like for example, this loaf of bread is $2.70. Lalagay ko na lang dyan yung conversion. Mga sili, 34 AUD, Australian dollar. Avocado, $5.90. Tim Tams, very popular, $3.60. At ito naman yung mga iba pang pricing. Maglalagay ako ng conversion dyan sa taas. Tingnan nyo na lang. So, ayan yung mga price ng mga groceries nila. Marami silang mga berries actually. At may mga frozen food, mga meat, and mga gulay. At meron sila mga marinated or ready to cook na mga meat. Sa butcher nyo yan mabibili. So, ito yung Woolworths or Woolies. They call it Woolies. Ito yung kalimitang supermarket dito sa West Australia. Pero kung ayaw mo nang bumili dyan, medyo mas mahal. Pumunta ka sa mga Asian-owned supermarket. Mas mura siya actually. Like this one for example, katapat lang siya ng Woolies. Ito yung Woolworths. Tapos ang tapat niyan is Asian-owned supermarket. Ayan, may makikita ka dyang mga Asian products. Actually, may nakita rin ako ditong mga Filipino products. Ayan yung pricing niya. Medyo mas mababa kumpara sa Woolies. Pero same lang din naman ang quality. At ito yung mga Filipino products na nakita ko sa ilalim. Ang dami. So yeah. So kapag namamahan ka sa supermarket, pumunta ka lang sa mga Asian-owned na market or mart para medyo mas mura. It's like $10. It's a huge amount, even cut it. Well, anyway, tama na ang pamalengke. Hindi naman tayo pumunta sa Australia para mamalengke lang. Let's start our traveling. So, our first stop is Caversham Wildlife Park. I believe 35 AUD ang entrance dito for adult. I don't know for kids. So, just check the website. Marami naman kami nakitang animals. Actually, well-maintained ang park. Ang wildlife, like this one, kookaburra, the biggest kingfisher. Tapos yung huni niya is parang siyang tumatawa na bata. Yan yun. Tapos, meron din sila pang mga iba't ibang marsupial, kung saan mas kilala ang Australia. Like, for example, they have koala. Marami silang mga koala. Pero, hindi siya naturally na makikita sa West Australia. Yung mga koala, I think sa South Australia siya makikita. So, ayan, mga tulog sila. Tsaka, ang hindi maganda is you need to pay extra to take a selfie with a koala. Pero, ayan naman, tulog naman sila. Actually, mas mahal ata ang
selfie with a koala. No, $35 yung entrance fee, and then taking a selfie with a koala is $30, which is much more expensive. I don't know why. Marami rin sila mga kangaroos. May mga gray kangaroos at mga albino kangaroos. Meron din silang, I think this one, I forgot what's the name. Cassowary. Cassowary ata ang tawag sa bird na yan. Napakalaki niya. At syempre, may payong kami kasi mainit. Kami lang ata yung may payong sa buong zoo. Pero wala akong pakialam. Bahala kayo dyan. Aside from that, meron din silang iba't ibang mga reptiles. Like this one, bobtail, mga iguana, mga lizard. At syempre, meron silang mga snake. Oh my God, bakit ko hahawakan ng snake na to? Kangaroo. There we go. No, you're Sorry. Okay, sir. Stop for the camera. Oh, whoops. Hang on. Ayan, lahat ay gagawin para sa photo. Okay, tama na tayo sa Caversham Park. Basta maganda, maraming mga animals. Kung mainit, magdala kayo ng mga sombrero or sunscreen. Basta yun na yun. Now, let's go to our next destination. This beach is called Cottesloe Beach. Medyo malapit lang siya sa city, kaya maraming mga taong bumibisita rito, especially pag sunset, kasi hindi na masyadong mainit, tsaka maganda mag-picture-picture, maglakad-lakad, pasya mo yung mga bata mo dyan, or yung mga pets nyo, whatever, or mag-date kayo dyan, whatever you wanna do. It's very scenic, it's very peaceful, but medyo malakas ang hangin sa hapon, at medyo malamig. So, kung lamigin ka, magdala ka ng towel or warm jacket. Kasi kahit summer, once na nawala na yung araw, medyo lumalamig talaga. So, syempre, kailangan meron akong solo video. Pak! Yan. White ang sand niya, pino, masarap sa paa, kaya dapat nakayapa ka na lang. Tapos maganda rin yung sunset, maraming mga seagulls. Siguro kung ano-ano kinakain nila mga shells dyan sa tabi sa beach. Well, anyway, Cottesloe Beach ay isa raw sa mga scenic beaches dito sa Perth. So, para siyang pang postcard picture. Kaya kung mahilig ka mag-pictorial, pumunta ka na sa Cottesloe Beach. Kaya lang ngayon medyo hinahangin-hangin yung buhok ko, kaya hindi maganda yung panahon. So, hindi kami nakakita ng sunset dito kasi medyo cloudy siya at medyo parang may paambon-ambon. Kaya naglakad-lakad na lang din kami at nagtingin-tingin sa mga paligid-ligid. Maganda naman siya. Medyo masama lang yung panahon ngayon, pero thankfully hindi umulan. Pero maganda pa rin yung landscape niya. O yung kabuuan niya is maganda. So yeah, dapat pistahin itong Cottesloe whenever you are near Perth or in West Australia. Next, ipapakita ko sa inyo kung gaano katahimik, ka-peaceful, kaganda, at kalinis dito sa bayan ng Perth or suburb ng Perth. Actually, today we're walking to the city. Wala pa kami sa city central pero papunta na kami doon kasi yung bahay ni Justin ay nasa Como, which is suburb siya ng Perth, na medyo city na rin siya pero konting walk pa. Mga 20 minutes din kami nag-walk. So ayan, makikita nyo, ayun yung Perth City. Doon kami pupunta. Maliit lang siya na city. Tapos sa paligid-ligid ay puno ng gala. Gala, yung mga parrot birds nila na super iingay. Pero very pretty sila. Ayan sila, oh. Nakachill lang sila sa mga puno, sa mga grass. Tapos hindi sila binubugaw ng mga Australian. Basta madaming mga birds dito. Pag tumigil ka, tumingala ka, huwag kang nganga kasi baka bigla kang maiputan. Charot lang. Well, anyway, basta malinis siya. Ayan, tinan mo naman, oh. Walang kabasu-basura. Tapos ito yung mga gala. Ito naman yang gala na yan is white. Malapit sila sa mga beach. Ayan, no, tinan mo, oh. Ganyan-ganyan lang sila sa mga grass. Tapos ito na yung Perth City. Actually, nasa South Perth kami. Kapag mamaya, pupunta kami dun sa city. Tatawid kami ng river. Ayun yung river na yan. Mag-take lang kami ng ferry. Parang few minutes lang ata yun. Diba? Ang ganda niya, ang peaceful niya, pero medyo mainit talaga. Parang iba rin yung init ng Australia, no? Lumalaban din sa init ng Pilipinas. Grabe.
ayan, may mga water sports activities sila. Yung mga local kasi dito, ma-adventures talaga sila. Marami sila mga water sports activities. Mga kayaking, paddleboarding, basta kung ano-ano ginagawa nila. Masaya sila sa buhay nila. Ito naman mga privately owned, yan. At ito yung malaking flag ng Australia. Nasa South Perth pa rin kami. Naglalakad kami papunta dun sa ticket booth ng ferry. So, ayan o, tinan mo, marami silang mga immigrants dito actually. Yung halos buong bansa nila is puno ng immigrant. Kasi, batang bansa pa lang ang Australia. Tapos dito sa park na to, pwede kang maglakad-lakad, mag-jogging, mag-cycling, mag-picnic together with your friends. Yung ibang mga tao dito, nagpipicnic sila, nag-celebrate sila ng birthday. At ito na yung ticket booth sa ferry. Ang ginamit namin dito ay ano lang. Actually, meron silang transport card. Pero dahil wala ako noon, debit card na lang ginamit ko. Ito yung transport card. So, ayan, yung ferry. Few minutes lang siya actually. Para mga 5 minutes lang, makakatawid ka na ng ilog from South Perth to this Perth City. Ayan. So, ito talaga yung pinaka central business district nila. Nandito yung mga malaking companies, mataas na mga buildings. So, nandito talaga yung mga kaganapan. Okay naman dito mag-ikot-ikot ka. Marami kang makikita katulad nito. At marami ka pang ibang makikita. Katulad naman din nitong isang to. Sabi ni Justin, ito daw ay tourist spot. So, ayan. Talagang nagpipicture sila dyan sa mga circle-circle. Hindi ko alam kung bakit tourist spot yun. Basta tourist spot siya. So, ito na yung Perth City. Maliit lang siya. Medyo mahirap nga ding maghanap ng parking actually pag mag-drive ka dito. Kaya naglakad na lang kami. Tsaka, mahirap maghanap ng libreng parking. Ayan, famous yung lugar na yan. Pupunta na kami dyan, maglalakad kami. Nakalimutan ko ang name ng place, so ilalagay ko na lang dyan sa screen kung ano yung name ng place na to. Para siyang tinayo nung panahon pa ng mga British. Kaya medyo old yung building. Pero ito is para lang siyang tourist spot na maraming mga shop. Ayan, para ka lang nasa Europe kapag nandito ka sa loob. Marami siyang mga shop, marami siyang mga jewelry, cafe, and bakery. Pero very touristy itong lugar na to. Ayan o, diba? Si Queen Elizabeth. Ayan, marami rin silang mga diamonds dito. Pero sobrang mahal. Grabe ka expensive. Wala akong binili dyan, syempre naman. Okay, and then, after nun, makita mo tong isang linya na yan. Puno-puno yan ng mga shopping mall, mga kaganapan, katulad dito. Ayan, meet ata nila si, Allen Iverson. Isang sikat yata na basketball player. Hindi ko siya kilala, pero ang haba ng pila. Ayun o, grabe sila o. Pumipila sila dun para ma-meet and greet nila yung sikat na basketball player. Pero hindi ko siya kilala, kaya naman wala, dead ma lang ako. So, let's go around. Dito kami pupunta sa Nando's. Yung kami kakain ng lunch. Pero hindi na ako nakapag-video dun kasi talaga namang gutom na ako. Kaya naman, eto, tuloy tayo sa gala sa Perth City. Ayun yung mga buildings. Mga tao talaga dito, hindi usong payong, no? Pero ako talagang gusto ko ng payong. Ayoko lang pang tinginan. Kaya nag-sunscreen na lang ako at saka nag-cap. So, kapag bibisita ka sa Australia, lalo na kapag summer, make sure na meron kang sunglasses kasi talagang nakakasilaw ang araw. O, ayan, no, diba? Tapos, ayan, mga kaganapan dito. Actually, dito sa Perth City, may mga konting homeless din na makikita ka. So, ingat-ingat ka na lang. Wala namang 100% safe na city. Pero, yung Perth naman ay maliit, peaceful naman siya. Tapos, eto yung museum na pinuntahan namin. Naku, parang hindi naman worth it. Kaya, wag ka na lang pumunta. Pero kung gusto mo talagang malaman ng history ng Australia, pumunta ka. Pero para sa akin, hindi siya worth it.
parang wala namang halos laman yung museum nila kasi parang super bata pa ng country nila, wala masyadong history. Tapos yung mga fossil na nilagay nila, ito, totoo yan. Pero yung ibang mga fossil na nilagay nila is mga plastic lang naman. Ang pinakamagandang makikita mo dito ay mga metal. Ayan, marami silang mga metal and then minerals and elements katulad dito. Yun lang yung parang na-amaze ako. Pero kung hindi ka nang mahilig sa mga ganyan, skip mo na lang to kasi hindi ko siya recommended. Parang sayang sa oras at saka sayang sa pera. Pero kung gusto mo talaga makita, hindi naman kita pinipigilan. Tumingin ka, ayan. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi talaga worth it. Ayan yung kanilang, ayan yung mga fake yan, hindi pa totoo. Ano ba yan? Tapos may mga konting animals. Kung gusto mo makita lang ng animals, pumunta ka na lang sa zoo. Ayan, may bobtail lizard din. Pero kung gusto mo makita ng mga animals, doon ka na lang sa zoo talaga. And after namin tumingin-tingin sa museum, which is napagod lang kami kasi talaga namang naglakad kami mula sa suburb, tapos sa Perth City, tapos sa museum, hindi ko na maramdaman yung pa ako. Kaya nag-bus na lang kami pabalik. So, sa bus, gagamitin mo na lang yung transport card mo. Kung wala ka nun, pwede kang mag-debit card. Itatap mo lang siya kapag sumakay ka and then itatap mo ulit siya pag bumaba ka. Ayun yung bus nila, malinis. Tahimik din. Tapos maganda kasi makikita mo yung view. So, kung gusto mong makatipid at ayong mapagod, ayong maarawan, ayan, mag-bus ka na lang para parang meron kang bus tour. Ayan, kung sawa ka namang masyal-masyal sa pinaka-sentro ng Perth, meron naman sa medyo labas. Ito yung katapat siya ng Crown Hotel. Meron diyang napakalaking pond kung saan marami kang makikitang mga birds. Tapos yung mga birds na to, wild birds din sila. Hindi yan sila alaga. So, ibig sabihin, free silang bumalik or lumabas. Like, for example, yung mga ducks na yan, wild ducks yan sila. Tapos may iba't ibang klase pa ng mga birds yan. Ayan, may mga gala na naman or cockatoo. Tapos may mga iba pa dyan mga birds makikita mo mamaya. May mga pelican. May mga, ano ba yan? Mga seagulls ba yung mga yan? Basta, ayan yan sila. Ayan, yung malaking pelican na yan. Diyan siya nakatira. Hindi siya umaalis. Lagi lang siyang kumakain ng mga isda. So, itong pond na to, masaya siyang bistahin maybe early in the morning kung early riser ka or kung hindi naman at matagal kang matulog, sa hapon mo siya bisitahin. Ang kagandahan nito, free siya, walang entrance fee. Tapos ayun yung Black Swan, ayan daw yung symbol ng West Australia. Kaya proud na proud si Justin na ipakita sa akin. Okay naman, maganda naman. Hindi naman ganang ka-espesyal. So, ayan, nag-spend kami dito ng mga maybe 30 minutes. Tingin-tingin lang kami sa mga ducks. Tapos pwede mo rin siyang pakainin. Then, after nyan, pumunta naman kami dito sa malapit sa may river. Na South Perth pa rin kami. Tapos, sa hapon, may mga food truck na dito. At iba't ibang mga food truck yan. Iba't ibang mga cuisines. Tapos, everyday, nagpapalit din ng mga food truck. So, hindi same na food truck ang makikita mo. Kaya kung may magustuhan ka, bumalik ka, iba na yung makikita mo mga food truck. So, ito yung mga food na in-order namin. Nag-order kami yata ng biryani. Lamb curry. Tapos, nag-order din kami ng iba pa. Ayan yung mga pricing. Actually, hindi siya ganun kamura. Kasi isipin mo food truck, di ba dapat mas mura. Pero kasing same price din siya ng mga cafe at mga normal na restaurant. Hindi ko alam kung bakit. Kahit si Justin, nagugulat siya kasi medyo pricey daw. So, ito naman yung next na kinain namin. Shawarma. Okay naman siya. Tapos, yung pinaka-dessert namin ay ito na, pumipila na kami, no? So, parang ang tagal ng pila namin dyan. Ang tagal namin nag-intay dyan. Tingnan mo, lumubog na yung araw, hindi pa rin dumarating yung order namin. At tapos, ayan na siya, dumating na siya. Yummy! Waffle na may flavor na chocolate, tapos yung isa blueberry. Okay naman, masarap. Tagal nga lang namin inintay. Tsaka, sinasabi ko naman sa inyo, di ba, kapag wala ng araw, sobrang lamig.
Okay, medyo mahaba na yung video ko, so puputulin ko muna to and then let's see each other in part 2, Rottnest Island. At kung pupunta ka ng West Australia, make sure na hindi mo miss ang Rottnest Island kasi isa siya sa mga pinaka-famous na destination dito sa West Australia. Para sa akin lang ha, feeling ko hindi sapat yung one day para sa buong island kasi nag one day lang kami dito. Tapos hindi namin siya nalibot. I mean, nalibot namin siya dahil nag-bus kami, nakita namin lahat. Pero hindi namin na-stopan lahat ng stopover. Parang mga 3 lang yung natingnan namin. So kung may time ka, pwede kang mag-overnight dito para mas marami ka talagang magawa.